Guni-gunihin nyo lang, isang balde ng piling-pili at bagong aning patatas na halos walang kahirap-hirap itanim at palaguin. Parang pangarap yan ng bawat hardinero, di ba? Ang internet ay punong-puno ng payo kung paano magtanim at magkaroon ng saganaing ani ng patatas sa ordinaryong sako. Sabi nila, simple lang daw ito, malinis at talagang epektibo. Pero ano ba talaga ang mas epektibo? Ang tradisyonal na kama ng taniman na sinubukan na ng mga henerasyon ng ating mga lola o itong bagong estilo ng pagtatanim ng patatas sa sako? Ngayon, sisimulan natin ang isang tunay na labanan ng anihan. Nagtanim kami ng parehong dami ng patatas sa kama at sa sako. Inalagaan sila sa magkaparehong kondisyon at ngayon handa na kaming magbigay ng resulta. Ang resulta, maniwala kayo, ay tiyak na ikagugulat ninyo. Alamin natin, saan nga ba nagmula ang ideyang ito ng pagtatanim sa sako? Naging patok ang pagtatanim ng patatas sa sako, lalo na para sa mga naghahalaman sa syudad at sa mga walang gaanong espasyo sa kanilang bakuran. Halata naman ang mga benepisyo. Hindi na kailangang maghukay ng lupa, mas konti ang damo, at ang pag-ani ay nangangako ng madali at mabilis na proseso. Sa kabilang banda naman, ang klasikong kama ng taniman. Ito ay nagbibigay katiyakan, pagiging predictable, at kung tutuusin, isang tradisyong daan-daang taon na. Ito ay isang paraan na siguradong gumagana. Ngunit nangangailangan ito ng mas malaking espasyo at higit na pisikal na pagod. Kaya sa isang sulok ng ring, naroon ang inobasyon at kaginhawaan at sa kabilang sulok naman, ang tradisyon at ang bisa na napatunayan na ng panahon. Sino kaya ang mananalo? Oh, simulan na natin ang laban! Round 1. Paghahanda para sa pagtatanim. Dito, ihahambing natin kung gaano karaming lakas at oras ang kailangan sa simula pa lang. Maniwala kayo, malaki talaga ang diferensya. Simulan natin sa ating bagong player, ang pagtatanim ng patatas sa sako. Ano-ano ang mga kailangan natin? Una, ang mismong sako. Gumamit kami ng espesyal, gawa sa matibay na tela, pero pwede rin ang ordinaryong sako ng asukal o harina. Ang mahalaga, nakakahinga ito at nakakalabas ang sobrang tubig. Pangalawa, ang lupa. At ito, siguro, ang pinakamalaking bentahe. Bumili lang kami ng ilang sako ng ready mix, masustansyang lupa para sa gulay. Walang putik, walang mabigat na trabaho. Ang buong proseso ng paghahanda ay umabot lang ng halos 10 minuto. Nilagyan namin ng kaunting drainage sa ilalim para hindi mabubulok ang ugat, tapos pinuno namin ang sako ng lupa hanggang mga 1/3. Yan na, handa na ang lote natin para taniman. Walang patak ng pawis, walang sakit sa likod. Ngayon naman, dumako tayo sa veterano ng paghahalaman, ang tradisyonal na kama. At dito, magsisimula ang totoong trabaho. Una, kailangan pumili ng maaraw na lugar. Pagkatapos, humawak ng pala o tinidor. Kailangan naming paghirapan ang pagbubungkal ng lupa sa napili naming lugar. Kailangan basagin ang mga buo-buo ng lupa at alisin ang mga ugat ng damo. Umabot ito ng halos 1 oras ng purong pisikal na trabaho. Pero hindi lang yan. Hindi perpekto ang lupa sa aming lugar, kaya nagdagdag kami ng isang balde ng compost at kaunting abo sa kama. Kailangan itong haluing mabuti at ipaghalo sa lupa. Sa kabuuan, kalahating araw at hindi kakaunting lakas ang ginugol namin sa paghahanda ng kama. Sa pagtatapos ng unang round, sa aspeto ng pagiging simple at bilis ng paghahanda, nanalo ang sako ng napakalaki. Ito ang perpektong option para sa mga ayaw o hindi kayang magtrabaho ng mabigat sa pagbubungkal. Pero ibig bang sabihin nito ay siya na ang mananalo sa huli? Huwag kayong magmadali sa konklusyon. Nasa unahan pa ang pinakakawili-wili. Ngayon naman,
Dumako tayo sa ikalawang yugto, ang pag-aalaga habang lumalaki. Ang paghahanda ng pagtataniman ay simula pa lang. Ang tunay na pag-aalaga para sa magiging ani ay nagsisimula kapag sumibol na ang mga halaman mula sa lupa. At dito muli, nagpakita ng malaking pagkakaiba ang aming mga pamamaraan. Tingnan naman natin ang sasako. Ang pangunahing pag-aalaga rito ay ang pagdidilig. Dahil limitado ang lupa sa sako at maganda ang bentilasyon nito, mas mabilis itong matuyo kumpara sa lupa sa bukas na taniman. Sa mainit at maaraw na panahon, kailangan naming diligan ang patatas sa sako halos araw-araw. Mahalaga itong tandaan, kundi mamamatay ang mga halaman. Pero ang proseso mismo ay napakasimple. Isang lata ng tubig at ayos na. Ang ikalawang mahalagang gawain ay ang pagtatambak ng lupa o healing. At dito, muling ipinakita ng sako ang kagandahan nito. Habang lumalaki ang mga tangkay, dinagdagan lang namin ng sako ng sariwa at masustansyang lupa. Walang kailangan na asarol, walang pagbubungkal. Kukuha ka lang ng bag ng lupa at unti-unting idadagdag hanggang sa halos mapuno ang sako. Nakakatulong ito upang magkaroon ng mas maraming patatas sa buong tangkay. Kumusta naman ang ating tradisyonal na kamang taniman? Dito, medyo mas madali ang pagdidilig. Mas matagal manatili ang moisture sa lupa, kaya mas madalang kaming magdilig, mga minsan lang sa ilang araw. Pero saganang-sagana naman. Pero ang pagtatambak ng lupa dito ay isa ng buong ganap na ehersisyo sa hardin. Kailangan mong maingat na ipunin ang lupa gamit ang asarol sa base ng halaman. Sinisigurong hindi masisira ang mga ugat at tangkay. Kailangan itong gawin ng ilang beses sa buong panahon ng pagtatanim. Dagdag pa rito, huwag nating kalimutan ang mga damo. Sa kamang taniman, lumalabas sila ng madalas at kailangan silang bunutin palagi upang hindi nila agawin ang sustansya ng patatas. Kaya, sa pagtatapos ng ikalawang yugto, muli, tabla na may bahagyang lamang sa kaginhawaan. Ang sakoy ay nangangailangan ng mas madalas na pagdidilig, ngunit ang pag-aalaga dito ay mas simple at mas malinis sa kabuuan. Ang kamang taniman naman ay mas madalang diligan, ngunit mas maraming pisikal na pagod ang kailangan sa pagtatambak at pagbubunot ng damo. Ngunit lahat ng ito ay panimula pa lang sa pinakamahalaga. Sa susunod, ang pag-aani, narito na ang sandali ng katotohanan, ang pinakakapanapanabik, pinakakaakit-akit na bahagi ng ating labanan. Ikatlong yugto, pag-aani. Dito natin malalaman kung sulit ba ang lahat ng ating pinaghirapan at makikita ang totoong resulta. Magsimula tayo sa ating kampyon sa kaginhawaan, ang patatas mula sa sako. Ang proseso ng pag-ani rito ay mas parang sa lamangka kaysa sa gawaing bukid. Walang pala, walang pitchfork, at walang maruming damit. Kinuha lang namin ang sako, dinala sa inilatag na plastik, at dahan-dahang binaligtad. Yan na, basta ibinuhos lang ang lahat ng laman nito. Sa harap namin, sa ibabaw ng plastik, may tumpok ng maluwag na lupa at perpektong malinis, pantay-pantay, at piling-piling mga patatas. Walang hiwa o gasgas mula sa kahit anong kasangkapan. Ang buong proseso ay tumagal lang ng halos 2 minuto at nagbigay ng labis na kasiyahan. Napakasimple nito at kitang-kita ang resulta. Ngayon naman, lumipat tayo sa ating klasikong kamang taniman. Dito, masasabi nating mas tradisyonal at mas matrabaho ang lahat. Gamit ang aming pitchfork, sinimulan naming hukayin ng maingat bawat halaman ang aming ani. Isa itong tunay na pangangaso ng kayamanan na nangangailangan ng kasanayan at pisikal na lakas. Kailangan mong ibaon ng malalim ang pitchfork na iniiwasang tamaan ang mga patatas, ibabaligtad ang mabibigat na tipak ng lupa at pagkatapos ay isa-isang pipiliin
ang mga patatas gamit ang mga kamay. At gaano man kami nagsumikap, hindi maiiwasan ang pagkawala sa kasamaang palad. Ilang magaganda at malalaking patatas ang hindi maiwasang nasira ng matutulis na ngipin ng pitchfork. Ang buong ani, syempre, ay puno ng lupa at kailangan pang hugasan ng matagal. Kaya naman, sa bahaging ito, pagdating sa dali, bilis at pagpapanatili ng mga patatas, ang sako ay nagkamit ng walang dudang knockout na panalo. Ngunit ang pangunahing tanong ay nakabitin pa rin sa hangin. Saan nga ba mas marami ang patatas ayon sa timbang? Ang ating labanan ay papalapit na sa malaking pagtatapos. At heto na ang pinakaabangan. Kinolekta na namin at tinimbang ang ani mula sa dalawang experimental nating taniman ng patatas. Ang lahat ng patatas ay masusing nilinis at binilang at sa kabuuang timbang, sa kaunting lamang, nanalo ang tradisyonal na kama. Oo, mas marami tayong nakuhang patatas sa kilo mula sa tradisyonal na paraan. Sa unang tingin, parang tapos na ang labanan. Ngunit dito, magsisimula ang tunay na kwento. Hindi pa ito ang buong istorya. Ang totoong sorpresa ay nakatago sa mga detalye. Ang patatas mula sa sako ay perpektong malinis, makinis, at halos magkakapareho ang laki. Ibinuhos lang namin ito at handa na. Walang ni isang patatas na nasira, walang hiwa mula sa pala. Ang pag-ani ay literal na tumagal lang ng 2 minuto. Sa kabilang banda, sa tradisyonal na kama, sayang, ilang magagandang patatas ang nasira namin ng tinidor habang naguhukay. Bukod pa rito, nakita namin ang bakas ng peste sa mga patatas mula sa kama. Sa sako naman, dahil sa nakahiwalay na lupa, wala talagang peste. Kaya, pagdating sa kalidad at kalinisan ng ani, pati na rin sa pagiging buo ng mga patatas, ang sako ang nagwaging kampiyon. Kaya, sino nga ba ang nagwagi sa labanang ito ng ani? Ang sagot ay hindi ganoon kasimple. Kung ang pangunahin mong layunin ay makakuha ng pinakamaraming patatas bawat metro kwadrado at hindi ka natatakot sa pisikal na trabaho at pakikipaglaban sa mga peste, kung gayon, ang tradisyonal na taniman ang iyong tamang pagpipilian. Ngunit kung pinahahalagahan mo ang iyong oras at lakas at gusto mong makakuha ng perpektong malinis at malusog na ani ng walang labis na abala, kung gayon ang pagtatanim ng patatas sa sako ang iyong walang alinlangang nagwagi. Ito ay perpektong paraan para sa mga nagsisimula at para sa mga gustong makatikim ng sariwang patatas ng walang sakit ng likod. Salamat sa panunood ng aming labanan ng patatas hanggang sa dulo. Kung nagustuhan mo ang aming eksperimento at may natutunan kang bago, suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe. Malaking tulong po iyon para sa amin. Ngayon, isang tanong para sa inyo. Anong paraan ng pagtatanim ng patatas ang ginagamit ninyo? At anong mga resulta ang nakukuha ninyo? Ibahagi ang inyong karanasan sa mga komento at pag-usapan natin ito